Okay, maayong adlaw 'no, maayong adlaw sa tanan. Ah, labi na sa Visayas ug Mindanao 'no, maayong adlaw ninyong tanan. Ah, Siyempre diha pod sa Luzon 'no, magandang araw sa inyong lahat. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy 'no. Ang pag-usapan natin ngayon is itong, paulit-ulit nating, naririnig sa Senado, Kongreso, ah, na kung saan yung si Presidente Duterte ay, binibigyan ng kortesiya o binibigyan ng courtesy 'no, o pagbibigay galang sa dating presidente o opisyal 'no. Ito ay tungkol doon sa EJK 'no, extrajudicial killing 'no. Ito yung topic natin, ito yung pag-usapan natin. Pero sabi ko nga diyan sa pamagat 'no, saan ba yun? Dito, 'yan. Sabi ko nga diyan sa pamagat is, pero paano naman ang karapatan ng mamamayan sa katotohanan 'no? So, 'yun ang istoryahan nato bay 'no? 'Yan ang pag-usapan natin mga kaibigan, mga kababayan. So, palakihin lang natin ng konti 'yan, tingnan natin 'yan. So, sabi ko nga, oo, courtesy, sabi ng Kongreso, bakit ayaw pang imbitahan? Iniimbitahan daw pero, bahala siya kung dadalo o hindi. At yun ay, hindi iko-contempt dahil nga sabi, eh, pagbigay galang pa rin sa presidente. So, balikan lang natin yung mga nangyari noon ano, balikan lang natin. Tulad nito, 'yan, 'di ba? Kung maalala niyo 'no, mula nung manalo siya nung 2016 at nagdeklara siya ng, drug on war 'no, war on drugs 'no, giyera, laban sa droga o giyera, kaugnay sa droga. So yun ang, kaniyang, pinalaganap 'no, sa media, sa TV, sa radyo, sa mga interview, sa mga, yung mga pangbayang, talakayan o kampanya o inimbitahan siya ng isang, malaking pagpupulong-pulong. Yun ang lagi niyang sinasabi 'no, na, dinideklara niya ang giyera, giyera laban sa droga, whatever happen 'no. So, dito pa lang, nung panahon na yun, talagang walang bumabatikos, walang, umayaw o walang, nagrereklamo 'no, at, pinapalakpakan lagi yung kaniyang, pagyayabang. Whatever it is, totoo man o hindi ang kaniyang plano na pagpapatayin 'no, ang mga sangkot daw sa droga ay, pinalakpakan ng taong bayan. So, parang sa loob ng 3 to 4 years ng kaniyang panunungkulan ay puro ganito ano, kill, kill, kill 'no, taniman ng ebidensya, palabanin at, nanlaban kaya napatay 'no. So, kung mababasa niyo 'yan, palabanin at nanlaban, 'yun ang dapat na sulat diyan, kaya napatay. So, talagang, gano'n yung mga nangyari. So, naalala niyo ba, nung mga panahon na 'yan, after siguro mga 2 years, 3 years, walang ibang nagsalita, walang ibang kumontra kung hindi yung mga biktima lang 'no, biktima nung mga namatay na, yung mga may mga namatay na, na hindi man lang, instead na hulihin at dalhin sa kulungan, ay nakita na lang na o pinasok sa bahay, ay nabangan at yun nga pinagpapatay na. Mayroong tinatawag na parang salvage style 'no, pero mayroon din namang operation, police operation na pinasok ang bahay, pinaalis yung mga kamag-anak
at bigla na lang nagkaputukan, sabi ng mga pulis, is nanlaban. So, gano'n yung nangyari nung mga nakaraan, 'di ba? Ipapakita ko lang sa inyo, 'yan, 'no? So, laganap yung ganiyang, pangyayari, 'no, sa loob ng, 2 to 3 o 2 to 4 years ng ganiyang mga panunungkulan, laganap yung ganiyan, 'no? Mga walang kalaman-labang pinagpapatay, 'no? Hindi lang 100, 200, kung hindi libo-libo. Natural, libo-libo din yung nangungulila, 'di po ba? Alangan namang, kung libo yung namatay, eh, isipin niyo na lang, kung may anak yun, may asawa yun, may magulang yun, so libo-libo rin yung, nangungulilang mga relatives. So, pinapakita lang natin dito na mga panahon na yun ay, wala talagang, parang walang, sinasanto, 'no? Walang sinasanto kahit na nagreklamo yung, mga relatives parang bingi, 'no? Walang naririnig yung, walang naririnig yung gobyerno o mismong Malacanang o yung kapulisan, walang naririnig. Tingnan natin yung sumunod, 'no? Mula doon sa mga biktima, may nangahas, 'no? May nangahas ng, ibulgar. Naalala niyo ba ito, mga kababayan? Naalala niyo ba 'yan, 'no? Si Las Cañas at si Matubato, 'no? Si Las Cañas is dating pulis ng Davao. Alam niyo naman 'yan, 'no? Nadyaryo, na TV, nagsalita sila sa Senado, 'no? Doon pa lang mga 2017 yata 'yun or 2018, nagsalita na sila. Bukod do'n sa mga biktima ng patayan, mga relatives ng namatay, nagsalita na rin ito, 'no? Nagpatunay sila na doon pa lang sa Davao ay may mga patayan na naganap under sa pamamahala o nung mayor si Duterte. So, hanggang naging presidente siya, lumabas na itong sila Las Cañas at si Matubato. Pero, ang sabihin natin, hindi dahil sa napakabango pa, 'no? At hindi pa matanggap ng taong bayan na gano'n yung kanilang binoto, gano'n yung ating ibinoto, 'no? So, parang, binaliwala natin ang mga yung mga pinahayag nila Matubato, nila Las Cañas. At dinagdagan pa ng mga politiko at ng mga abogado niya, 'no? Kung naalala niyo, 'pag in-interview sila Bato, sila Panilo, sasabihin, nagbibiro lang yung presidente. 'Pag sinabi niyang kill, 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 'no, hindi daw yun totoo, nagbibiro lang. So, parang walang nangyari, ano? Mapapansin niyo mga kaibigan, 'no? Kahit nagsalita na yung mga relatives, naghingi ng katarungan dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kaanak, anak, husband o pamangkin o apo, ay walang nangyari. Kahit nagsalita si Las Cañas, 'no, parang walang naririnig. Kahit ang taong bayan na tayo ay, naturingang reliyosong bansa, 'no, pero nagkibit-balikat tayo, 'no, sa mga patayang naganap nung, panahon ni Duterte. Siguro dahil nga sa sikat siya, nandun yung ano natin, yung pride. Parang hindi natin malunok, 'no, na ang ibinoto natin ay, may naglalabasan ng, anomalya o krimen na pinagsasabi na ng mga biktima, nila Matubato, nila Las Cañas. So, tingnan pa natin, may iba pa akong mga ipapakita, 'no. Mhm. Yun na. Pagkatapos nung, sila Matubato, sila Las Cañas, tapos yung mga biktima. Nito lang bago, nito lang 2024 na, 'no. Ito naman, may mga nadadagdag na naman, 'no. May mga nadagdag na naman na nag-aakusa
'no, nagpapatunay na mayroong mga patayang naganap, 'no, sa panahon ng 2016, kauupo pa lang ni Duterte ay mga pinagpapatay na naman doon sa Davao Penal Colony, na ito na nga yun, kung makikita niyo yan, si Colonel Padilla or Major ba yan, 'no, siya yung, prison warden. Tapos ayan, may mga statement, mayroon na ring mga, sinumpaang salaysay sila, maging yung mga pumatay na preso ng Davao Colony. So nadadagdagan nadadagdagan yung mga, mula doon sa mga biktima, relatives ng biktima na mga hindi nakakuha ng hustisya, nadugtungan nila Matubato, pinatunayan nila Matubato, nila Las Cañas, at ito na naman, may bago na naman, 'no? Itong mismong, Davao Colony na may pinatay na mga Chinese, 'no? So, patuloy na dumadami yung hinaing, yung sumbong, yung, pagpapatunay, 'no? At ito ay lumalabas sa Senate hearing o sa Congress man 'yan, lumalabas sa mga human rights investigation. At siyempre hindi pa natin na sinama diyan yung, ICC na nagsisimula pero hanggang ngayon, eh, hindi pa rin naman matapos-tapos ano. Pero yun na nga, kasama na yun sa ating nalalaman, sa ating naririnig. Maidadagdag pa tayo, mula dito kina Padilla, lumabas na rin ito. Hindi ko alam kung major na si Espinido o anong ranggo niya, 'no? Pero walang hindi nakakaalam na itong si Espinido ay, numero unong, parang, pinagkakatiwalaan ni Duterte, nila Bato, pagdating doon sa drug war o war on drugs, 'no? Kung hindi ako nagkamali, si Espinido, ito yung kanyang grupo ang lumipol doon sa mga yung nasa Dipolog, ano ba mga apelyido nun? Yung naubos na halos isang pamilya doon, na mga sangkot din naman sa droga, 'no? Pero ang nangyayari ngayon, tulad ng sinabi ko, na itong sila Padilla ay kumanta na o bumaliktad na at sinasabi na ang mga, krimen na kinasasangkutan ni Duterte mismo. Ay itong si Espinido ay gano'n na rin, biruin mo, parang butcher ka, yung kumbaga parang mangangatay, hayop ka, 'no? Ikaw yung, kumakatay, yung sa salitang ano, nagsalita na di umano, may mga nasa likod, may mga nag-utos, mayroon pang mga tinatawag na, reward system, 'no? Kung ang iyong istasyon ay may mapapatay, ay may pera kayong darating, 'no? At may tinatawag na quota, 'no? Sinong hindi nakakaalam na may balita na noon pa, 2017, 2018, nababalita na yung quota-quota. 'Pag marami kayong napapatay, mas malaki ang makukuha ninyo or binibigyan kayo ng quota na at least 5, 4 o 6, 10, mas marami, mas maganda. 'Pag wala kayong napapatay, sinisibak yung hepe, nililipat, inaalis. So, anong masasabi niyo? Hindi ba 'to, kadena ng pagkakadugtong-dugtong ng mga pangyayari, 'no? Mula sa dating tahimik at walang naniniwala doon sa krimen na inaakusa dito sa kay Kill na si Digong, ay nagpatuloy na ang pagbubulgar ng mga mismong, nagkaroon na ng, yung mga mismong may gawa, 'no? Nagbaliktaran na at nagsalita na ngayon. Hindi natin alam kung,
nakokonsensya sila o kung ano. Pero sa nangyayaring, kaganapan ngayon na dumadami yung mga nagsasalita, abay, paano pa iiwasan ito ni Rodrigo Roa Duterte, 'no? Mayroon pa akong idadagdag. Ito naman, 'no, nagsalita na rin, 'no, yung dating Iloilo mayor na gusto niyang ipapatay at sa mismong TV sinasabi niya na, "Patayin kita." May salita pang Bisaya na, "Patyunta ka." 'No? So, ito na naman nagsalita na at umuwi na. Nagtago, natakot bumalik ng Pilipinas, 7 taon na namalagi sa Amerika. At nitong huli, dahil wala na yung mga Duterte, naglakas loob na bumalik at magsalita. Matindi ang kanyang, revelasyon 'no, matindi yung kanyang, sinabi. Gano'n uli 'no, ang lahat ng akusasyon, lahat ng, itinuturo ng mga pangyayari ay si Duterte pa rin. Yung kanyang, war on drugs, yung kanyang extrajudicial killing na kung saan imbis na hulihin, ikulong, litisin, dalhin sa korte, ay, diretsahang, pinagpapatay, 'no? Hindi naman natin sinasabing kakampi tayo do'n sa mga pusher, addict, pero ang gusto natin is dapat, idaan naman sa pagkakakulong, idaan sa korte, makukulong, ire-rehab. Kasi yun dapat ang ano, yun dapat tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga may takot sa, sabi nga, marami sa atin Katoliko, may takot sa, ano bang tawag nito, pagpatay. Pero yun ang nangyari nung panahon ni Duterte, 'no? So, may dagdag pa ba tayo? Ito, 'no? Maging ito yung mga tauhan na hanggang ngayon, nagtatago pa, 'no, hindi pa tuluyang lumalantad. Pero napakarami ng, nagsasabi na itong mga ito ay, ginamit, ha? Kung nakikinig kayo sa tawag nito, kung nakikinig kayo sa, mga balita at mga nangyayari diyan sa Kongreso, maging sa Senado, ay naglalabasan na ito, 'no? Itong isa, ayan yung taga Davao na si Kernel, Police Colonel Lito Patay, 'no? Ano din 'yan, parang, parang butcher din 'yan, 'no? Taga-Katay din 'yan, 'no? At itong si Garma na babaeng tao, 'no? Marami ding, question ngayon sa kanyang, partisipasyon sa, extrajudicial killing. So, mula doon kina Las Cañas, Matabato, Kernel Padilla at yung, priso doon sa Davao Penal Colony, hanggang dito kina, Espinedo at dito kay Garma, nagkasunod-sunod at nagtutuloy-tuloy. Alam niyo mga kaigsunan, mga kababayan, nagpadayon ng mga akusasyon at hindi lang akusasyon kasi mismo yung mga taong ito, 'no, ay nagbigay na ng mga sworn statement na sinumpaan nila at pinapatunayan nila na mayroon ngang, utos, mayroong mando, 'no, may command para sa mga gano'ng gawain, ang pagpatay, 'no? So, kung babalikan natin, sa dami-dami ng, kaganapan, sa dami-dami ng, nagsasabi ngayon ng mga pinaggagawa nung nakaraang administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi ngayon ng Kongreso at Senado na sabi ko nga dun sa umpisang-umpisa 'no, ito, courtesy,
ay binibigyan pa rin ng courtesy yung ex-president, dating presidente. Pero ang katanungan natin, alin ba ang mananaig? Ang kortesiya o yung pagbigay galang sa dating presidente o yung karapatan ng mamamayan sa katotohanan? Ano sa palagay niyo? Alin ang mabigat? Yung pagkaroon ng takot o pare-pare system na sabi nga equal branch of the government, yung legislative at yung executive, mayroong courtesy. Tapos na doon sa immunity, di ba? Hindi pwedeng kasuhan dahil presidente pa. Ngayon na hindi na presidente, yun ang challenge natin. Ngayon na hindi na presidente, dapat pwede ng kasuhan. Pero anong naririnig natin ngayon sa Congress at sa Senate? May tinatawag na namang kortesiya o pagbigay galang sa dating mga opisyal o dating presidente. Ano sa palagay nyo? Noon inasahan natin na kasuhan na yan. Pero hindi magagawa dahil may immunity nga. Dahil nanunungkulan pa, hindi pa siya pwedeng kasuhan. Ngayon wala na siya sa pagka-presidente. Ano na naman ang naririnig natin? Courtesy na naman ang pinagsasabi. Kaya ang hamon natin sa Kongreso at Senado ay ito. Kahit pa paano pinag-aralan natin, no? Nag-research tayo. Dito, ang sinasabi dito, no, sa Pilipinas, ang karapatan ng mamayan sa katotohanan ay mas, tandaan nyo, ay mas mahalaga kaysa courtesy sa dating presidente o sa dating opisyal. No? Ayon mismo sa Article 3 ng 1987 Philippine Constitution na naglalaman ng Bill of Rights, ang bawat mamamayan ay may karapatang magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, no, sa pamamahay, sa papilis at mga komunikasyon, no? So, yan ang sinasabi ng ating konstitusyon, lalo na sa Bill of Rights ng mamamayan, no? Karapatan ng mamamayan sa katotohanan is mabigat pa sa kortesiya, no? So kung ganito ang sinasabi ng ating saligang batas, ay dapat tigilan na yung pagbibigay ng courtesy, no? At ang karugtong ay ganito, ang katotohanan ay mahalaga sa pagpapalakas, no, ng demokrasya at pagtiyak na ang mga mamamayan, palakihin natin. Ang katotohanan ay mahalaga sa pagpapalakas ng demokrasya at pagtiyak ng mga mamamayan ay may access sa impormasyon na kinakailangan nila upang makapagdesisyon ng wasto. Kung ang courtesy sa dating presidente ay magdudulot, tandaan nyo, kung ang courtesy ng sino man na mga dating ex-president ay magdudulot ng pagkakait ng katotohanan sa mamamayan, ito ay hindi dapat masusunod. Tandaan nyo, ang courtesy ay hindi dapat masunod yan kung kailangan ng mamamayan ng katotohanan. Sa halip, ang mga mamamayan ay dapat nakikilahok sa mga gawain pang-sibiko tulad ng pagtatanong, paghahanap ng impormasyon at pagpapakalat ng kaalaman upang matiyak ang kanilang karapatan sa katotohanan. Sa ganitong paraan, ang mga mamayan ay makakapag-ambag sa pagbuo ng isang lipunang patas at makatarungan. Kita nyo naman, no? Kita nyo naman kung gaano ang dapat ginagawa ng Kongreso at Senado. Huwag nilang ipilit yung salitang courtesy. Kasi mismo dito sa ating binabasang nilalaman ng saligang batas, Bill of Rights ng mga Pilipino, ay yan ang sinasabi. Ito pa ang panghuli.
'no? Ang mga mamamayan ay may karapatan sa katotohanan. Ang karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng access sa impormasyon at katotohanan. Pangalawa, karapatan sa kalayaan. Ang karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng kalayaan sa kanilang sarili, pamamahay at komunikasyon. Yan na yung mga karapatan base doon sa ating Bill of Rights, 'no? So, alin ba ang panindigan pa rin ng alin pa ba ang panindigan ng Kongreso? Mananatili ba sila doon sa pagbibigay ng kortesiya dahil siya ay dating presidente? Gano'n po ba ang nararapat? Ah, Tanong ko lang sa inyo mga kababayan, ano, mga amigo, mga amiga diyan sa Visayas ug Mindanao, 'no, maging sa Luzon, 'no? Tama pa rin ba na ang maririnig natin hanggang ngayon is pagbibigay ng courtesy dito sa ah, presidente natin na kung saan, nai-involve ngayon at marami ng naglalabasang ah, tao, kasamahan niya dati, kasamahan niya sa PNP, kasamahan nila sa pulisya, kasamahan ni Bato sa PNP, 'no? Nagkasunod-sunod na yung mga paglalabas. Okey lang no'n, 'no? Kaya nga hindi tayo naalala ko lang, kaya tayo hindi naniniwala do'n sa propaganda nila na pinopolitika lang sila. Sinisira sila dahil di umano may balak na tumakbo itong si Sara, yung anak. No, hindi yan totoo kasi kahit nung 2017 pa lang, 2018 pa lang, nandiyan na yung mga biktima, nagsalita na. Hindi nga lang talaga nila makasuhan dahil may immunity nga na tinatawag. Hindi sila puwedeng magsampa ng kaso kay Duterte. At nandiyan na sila Matubato, nandiyan na sila Las Cañas. Wala pa namang plano no'n na tatakbo ang anak niya na si Sara. So, paanong sasabihin na yung akusasyon ngayon sa patayan is pamumulitika? Hindi po ba mga kaigsuonan? Hindi totoo yan na inaakusahan siya ng patayan dahil namumulitika yung Kongreso o yung Senado. Dahil wala pa naman yung pagtakbo ng kanyang anak ay may mga nagsasabi na ng mga pagkakamali, ng mga organized na krimen na nangyari sa usapin ng war on drugs. So mga kaibigan, parang hindi talaga karapat-dapat na manatili ang Congress, 'no? Manatili ang Congress at ang Senate sa pagbibigay ng courtesy dito kay Duterte. Ang panawagan natin, paharapin na sa Kongreso, paharapin na 'yan sa Senado, 'no? Para habang wala pa yung ICC, habang wala pa ang mga kaso sa korte ay masimulan na, 'no? Masimulan na yung pag-iimbestiga kahit man lang diyan sa Kongreso at sa Senado. Kaawa-awa po yung mga biktima na halos magpipitong taon na o magwawalong taon na na hindi pa rin sila nagkaroon ng hustisya, 'no? Doon sa mga nangyaring patayan, 'no? At yung kahambugan nung taong ito nung mga panahong yun ay hindi pa siya napapanagot, 'no? So, panawagan natin, 'no? Panawagan natin sa Kongreso at Senado na simulan na nila ang pagpapatawag, papuntahin itong taong ito
at, imbestigahan, 'no? Lalo na diyan sa Quadcom na, nandiyan yung isang, issue ng extrajudicial killing. Okay, so maliwanag naman siguro sa inyo yung karapatan ng mamamayan, pinakita ko na kanina. Sana'y, lahat tayo hahangarin na maibigay sa atin yung mga karapatang yun, 'no? Hindi puwedeng, susunod lang tayo ng susunod sa sinasabi nitong mga taong ito, ng kanyang mga kakampi, 'no? Kailangan nating magsalita, kailangan nating, hagilapin sa bansa natin ang mga karapatan naman natin bilang mamamayan, 'no? Lalo na sa panahon ng mga krimen na kung saan, halos hindi tayo nakakapagtanong, halos hindi tayo nakakapagsalita, hindi tayo nakakapagreklamo. Ito na, 'no? Ito yung pagkakataon na, ah, gamitin natin yung ating kahuli-hulihang, mga ultimatum nating mga karapatan bilang mamamayang Pilipino. Okay, maraming salamat sa inyong, panonood at, paki-share, paki-subscribe, 'no? Salamat sa pagbigay niyo ng, oras. Okay, maayong adlaw ninyong tanan, hinaot nga, ah, wala tay problema, 'no? Ligtas tayong lahat. Okay, bye-bye.